mga anti-osas, kayo hindi naniwala sa one saved is always saved, ang kaligtasan ninyo ay partial life lang. Kulang yan eh. Sino nagbigay dyan? Hindi Diyos. Satanas mo ang nagbigay niyan eh. Satanas ang kanyang aral, ganyan eh, partial life. Pero ang Diyos nagbigay, no, buong buo. They shall never perish. Yun po ay malinaw. Good morning sa ating lahat. Pastor Ivan Ilardo Nakua. So ngayong umaga gusto ko pong ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos about po sa one saved is always saved. So ako po ay naniniwala at alam ko din na mga Bible Baptist believer ay naniniwala dito sa one saved is always saved, or mas kilala sa eternal security or OSAS. 2,000 years later. Trina. No, ang iba ay gusto nila na hanapin yung salitang OSAS word for word ayon sa Biblia. Now mga kaibigan, hindi po natin kailangan na yung litra po litra o word for word, no? Ang ating gagamitin natin ay yung ating common sense para maintindihan lalo yung salita ng Diyos. So hindi po ako maninira ng simbahan, pero gusto ko pong dibinsaan according po sa Bible yung aming paniniwala, na ako po ay naniniwala na ang one saved is always saved ay biblical or eternal security. Ito po ay biblical. So ngayon, marami po akong mga verses na babasahin to prove na ang kaligtasan ay hindi po nawawala. Ang kaligtasan po ay hindi po hawak ng tao. Hindi po ang tao ang nagbibigay ng kaligtasan, kundi ang Diyos. No, so ngayon, kung ikaw po ay confused about sa one saved is always saved, kung ikaw po ay confused sa ganitong pag-aaral, so may na huwag mong skip ang video ito at panoorin mo ito at kunin mo yung mga verses at babasahin mo sa iyong Bible kung totoo ba talaga ang aral na ito. Okay, so ngayon lilinawin ko na ang kaligtasan na natanggap sa isang tao ay binigyan siya ng eternal security o pagkaanak ng Diyos. Ilang mga verses akong babasahin na the time na tinanggap mo si Jesus Christ bilang tagapagligtas ng iyong kaluluwa o sa inyong kaluluwa, ang una nangyari sa iyo sa John chapter 1 verse 12. Okay, so kunin mo ang Bible, babasahin mo ito, ang John chapter 1 verse 12. Sabi ng Bible, but as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. So ito pong talatang ito, napakalinaw po na sabi dito, but as many as receive Him. So bakit po but as many lang ang nakalagay? Dahil hindi po lahat ng tao ay naniniwala sa Diyos. Hindi po lahat ng tao ay tumanggap ni Kristo Jesus bilang tagapagligtas sa kanyang kaluluwa. So yun po ay nakalagay sa Biblia, but as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. So dito po sa second phrase, no, to them give He power to become the sons of God. So sino lang yung binigyan ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos? Yung mga taong sumampalataya ni Kristo, yung mga tao na tumanggap ni Kristo bilang tagapagligtas sa kanyang kaluluwa. At dito sa last phrase, even to them that believe on His name. Okay, so kung ikaw, kaibigan, kung isa ka dito na sumampalataya ni Kristo bilang tagapagligtas ng iyong kaluluwa, ay sabi dito sa John chapter 1 verse 12, ay binigyan ka na ng relasyon na maging anak ng Diyos. So bakit anak ka ng Diyos? Dahil noon, lahat po tayo na mga tao ay nanggaling po sa alikabok. Okay? So, kaya ngayon, the time na tinanggap mo si Christ, ikaw ay naging anak na ng Diyos. Now, ang tanong, ang anak ba ng Diyos ay pwede pang mawala? Akusasyon puros
puros lang kayo paninira, wala naman kayong verse sa Bible. So dapat basahin nyo context to context para ma-identify ninyo kung sino at kanino ang patungkol ang verse sa Bible, no? Huwag po kayo ng pulot dahil hindi po ninyo naunawaan yan no? So kung gagamit po kayo ng Hebrews, yan po ay mga believers na, at sabi tan, no? If impossible, yan po ay malinaw, no? Impossible nga, imposible nga na mangyayari sa mga ligtas na wawalang kaligtasan. Hindi na po mawawala ang pagkaanak ng Diyos. Okay, so bibigyan ko kayo ng halimbawa, no? Halimbawa dito sa mundo ay bibigyan ko kayo ng halimbawa, no? Yung girlfriend, okay? Yung girlfriend at boyfriend, kahit ilang years na iyan, ay pwede pong mawawala ang kanilang relasyon, no? Bilang girlfriend at boyfriend. Okay, so yan po ay malinaw. Ikalawang halimbawa ay yung BFF. Okay, so best friend forever. So sila, sa hindi pa sila nag-away, no? So sila po ay best friend. Pero the time na sila po ay nag-away, so nawawala po ang kanilang pagka best friend dahil hindi na po sila nagpapansinan. Wala na po silang kibuan. So ikatlo, yung asawa at bana, okay? Husband and wife. So sila po ay nag-separate, sila ay naghihiwalay. O ang asawa napapalitan ng iba, no? So tatlong relasyon dito sa mundo ay napuputol. Pero ang ikaapat, yung pagkaanak na relasyon. Halimbawa, kung ikaw ina, ama, at kung may anak ka, halimbawa yung anak mo ay nagagawa ng kasalanan sa iyo, ay anak pa rin. Kahit itakwil mo man yan, kahit i-deny mo man yan, kahit hindi mo tawagin anak, yan po ay anak pa rin. Okay, so ang ama at ang anak ay hindi po nawawala yung relasyon nila. Now, kung babalik tayo sa spiritual na ama, the time na tinanggap mo si Jesus Christ bilang tagapagligtas ng iyong kaluluwa, ikaw po ay anak na ng Diyos. Kung ang physical na ama ay hindi po napuputol ang relasyon sa kanyang anak, how much more kaya yung spiritual, no? So dito ay binigyan ka na anak. So ikaw ay anak na ng Diyos. So hindi na po kailanman nawawala ang relasyon sa pagiging anak mo ng Diyos. Okay. So yan po ay malinaw na verse. At marami pa tayong mga ebidensya na the time na tinanggap mo si Jesus Christ bilang tagapagligtas ng iyong kaluluwa, mga kaibigan, ay hindi na po talaga nawawala ang iyong kaligtasan. Okay? So dito po tayo magbabase sa New Testament dahil dito po nakasilyo na ang bawat mananampalataya ay may silyo na po sa Holy Spirit. At sa Old Testament naman, wala po tayong makikita na sila ay silyado sa Holy Spirit. So malamang noon ay yung Holy Spirit ay labas-pasok kasi walang silyado. Now sa ating generation ngayon sa New Testament, lahat po tayong mga believers, kung tumanggap ka ni Christ, ay ikaw po ay nakasilyado sa kanyang Holy Spirit. So ayan po ay malinaw, mga kaibigan. No, ikalawa sabi ng Bible sa John chapter 5 verse 24. Okay, sabi ng Bible sa John chapter 5 verse 24. Verily, verily, I say unto you, he that might heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Now, tandaan po natin, mga kaibigan, sabi po ng Bible, verily, verily, I say unto you. So, si Jesus Christ na mismo nagsalita dito, he that heareth my word. So, kung ikaw ay nakinig sa kaligtasan na tinanggap mo si Christ bilang tagapagligtas ng inyong kaluluwa, and believe it on him that sent me, kung ikaw ay naniniwala, no, hath everlasting life. So, tandaan po natin itong everlasting life, or sa Tagalog, buhay na walang hanggan. Ang tanong ba, ang buhay na walang hanggan ay napuputol ba? So yan po ay malaking tanong. Kung iisipin mo, kung yan ang
ang buhay na walang hanggan ay napuputol, hindi po tawag buhay na walang hanggan, no? So hindi po matatawag niyan kung napuputol naman. Okay, so malinaw po 'yon, no? So ibig sabihin, pag buhay na walang hanggan o eternal life, ibig sabihin hindi po napuputol o hindi po nawawala ang kaligtasan na natanggap mo. Yun, malinaw yun, no? So dito po natin makikita na once na ikaw ay tumanggap na ni Christ bilang tagapagligtas ng iyong kaluluwa, ay may buhay na walang hanggan ka na. Ibig sabihin, yung katawan mo, pag ito ay namatay, babalik ito sa alikabok. Okay? Pero ang iyong kaluluwa ay hindi na po mapupunta sa impyerno. Bakit? Kasi dito, and shall not come into condemnation, but it passed from death unto life. Yung mga hindi ligtas, sila po ay condemned na already doon sa impyerno. Pero ang isang tao na hindi makondemn doon sa impyerno, dapat siya ay ligtas na. So kung ang isang ligtas na, no, ang isang ligtas na ay tumanggap na ni Jesus Christ, okay? So hindi na po siya i-judge doon sa impyerno. So ligtas na siya, no? So yan po ay malinaw, mga kaibigan, no? So wag dapat nating sasabihin na ang kaligtasan ay nawawala. Bakit? Dahil napaka-insulto po, no? So ang kaligtasan ay nawawala pag ikaw ay mag-backslide. Now, hindi po ganyan ang basihan natin, no? Ang Diyos po ang may hawak niyan, no? Napakalinaw po ang Biblia na ang Diyos po ang may hawak. Okay, so another na verse sa Bible, no? So marami tayong mga verses sa John chapter 10 verse 27 down to 29. John chapter 10, no? John chapter 10 verse 27 down to 29. So ito po ang nakasabi sa verse 27, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me." So the time na ikaw ay ligtas na, nakilala ka na ng Diyos at gusto ng Diyos na ikaw ay sumunod sa Kanya. Sa verse 28, "And I give unto them eternal life." So ibig sabihin dito, ang I refers to Jesus Christ, and I give unto them refers to all believers. Kahit bago ka mang believers or matagal ka ng believers, etc., at long as na ikaw ay believers o ikaw ay ligtas na, anong sabi dyan? Sa verse 28, may eternal life ka na. So, inulit na naman yung buhay na walang hanggan. Okay, so ang buhay na walang hanggan na makamit ng isang ligtas doon sa langit. Kasi dalawa lang po ang eternal, no? Eternal life doon sa langit na masaya. At doon naman sa impyerno, no? So, ang impyerno ay ilagay yan sa lake of fire. So, doon din may eternal life, pero punishment nga lang, no? Walang masaya doon, no? Walang ma-experience doon na saya, dahil doon po ay lake of fire at may worms din na hindi po napapatay. Okay, so yan po ay malinaw sa mga believers. "And I give unto them eternal life, and they shall never perish." So hindi ka na malaglag. Saan ka man hindi malaglag? Doon sa impyerno, no? Kasi nakahawak na ang Diyos sa iyo. Okay, "Neither shall any man pluck them out of my Father's hand." So namalinaw ang tanong, sino ba talaga ang pwedeng makaagaw sa kamay ng Diyos? Sino? Kahit si Satan ba? No? Walang bersikulo sa Biblia na si Satan ay pwedeng makaagaw sa anak ng Diyos. No, never. Kaya nga sabi ng Bible, "Neither shall any man pluck them of my Father's hand." So wala na pong makagawa yun. Wala na pong makaagaw sa atin the time na ikaw ay ligtas na. At sa 29, "My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand." So no man is able to pluck. So wala na talaga, wala na, kahit sino ka man, kahit ikaw pa mismo ang kusang kakalas, hindi ka makakalas sa kaligtasan na binigay sa Diyos sa iyo.
No, kasi minsan kasi sinasabi ng mga anti-usas, no, yung pinagmukha nila na ang kaligtasan ay nawawala pag yung tao ay kumakalas sa kaligtasan. Now, saan kaya iyan mababasa na pag ikaw ay kumalas, no, ikaw ay makawala sa kaligtasan? Ang tanong, hindi naman tayo ang may hawak ng ating kaligtasan. No, ang kaligtasan ay biyaya na binigay ng Diyos sa taong sumampalataya. No, Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So, yan po ay malinaw na mga talata na ang kaligtasan ay hindi nawawala. No? So, ibig sabihin yung eternal life, buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, once na ikaw ay anak ng Diyos, ay anak ka ng Diyos hanggang magpakailanman. No? So, ang anak ay hindi napuputol na relasyon. Ang anak ay hindi po nawawala ang kaligtasan. Totoo talaga ang aral ng once saved is always saved. Bakit? Uulitin ko na naman, no? Once son is always son. Once na ikaw ay anak ng Diyos, no, magpakailanman ay anak ka pa rin ng Diyos. Habang buhay, anak ka pa rin ng Diyos. Kaya nga, once saved is always saved, o eternal security. Minsan sila ay naniwala sa eternal security, pero yung once saved is always saved, hindi sila naniwala. So, gagamit po tayo ng unawa dyan na ang eternal security, no? Ang eternal security, yung kaligtasan mo may eternal security na. So, ibig sabihin, yung kaligtasan mo ay hindi na po napuputol, hindi po nawawala, kaya nga eternal security. At yung once saved is always saved naman, yan yung ebidensya na once na ikaw ay tumanggap ni Christ, is always saved ka na. Hindi ibig sabihin na araw-araw ka dapat maligtas. Halimbawa na lang in logical, kung ikaw ay pinanganak na yung ina, no? Dalawang bisis ka ba ipinanganak ng ina? Diba? Once lang. Once lang. No? Kaya nga may birthday tayo, may birth certificate tayo. Evidence na tayo ay natao, no, dito sa mundo dahil tayo po ay ipinanganak ng ating ina na physically. And spiritually naman, may oras ka, may pizza ka na tinanggap mo si Christ. At yun, pag tinanggap mo na si Christ, hindi na po yan everyday na tatanggap ka ni Jesus Christ. So, yun po ang evidence po natin. Kaya nga, once saved is always saved ay biblical. Ang eternal security ay biblical. Ang ligtas ay ligtas na magpakailanman, yan po ay biblical. So, yan po ay malinaw po sa verse na sinabi sa Biblia. No, marami talagang mga verses sa Bible na to prove totoo ang kaligtasan na hindi po nawawala. No, I challenge po sa lahat ng mga anti-usas, magbigay po sila ng verse sa Bible, sa New Testament, no, na ang kaligtasan ay nawawala sa mga taong ligtas. Or yung tao na kumalas ay nawawala ba ang kanyang kaligtasan? No, magbigay kahit sa Hebrews chapter 6, no, wala pong isang person diyan na nawawala ang kaligtasan. Bagamat, no, yan po ay nagpo-prove na ang kaligtasan ay hindi talaga nawala, no? So, yan po ay malinaw. No, wag po nating sabihin na si Jesus Christ ay isang sinungaling, no? Bigyan mo ako ng verse na si Jesus Christ ay sinungaling. At bibigyan din kita ng verse na the time na tinanggap mo si Jesus Christ ay hindi po siya sinungaling, no? No, hindi po siya sinungaling. Anak ka na ng Diyos no? So, yan po ay malinaw na mga verses ayon po sa Bible, no? So, another na mga verses sa Bible, no? So, dito tayo sa Book of Romans, no? Sa Romans, ito po mga verses sa Bible na ako'y naniniwala na ang kaligtasan ay hindi nawawala. Bakit?
ito po ang nakasulat sa Romans chapter 8 verse magsisimula tayo sa verse 35 down to 39. Ito po ang nakasulat sa verse 35. Who shall separate us from the love of Christ? So sino raw yung makapaghiwalay sa love ni Jesus Christ? Sino? Bibigyan mo ako ng verse kung sino ang pwedeng makapaghiwalay. No, sabi ng Bible, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation? Sa ating panahon ngayon ay tayo po ay nakaranas ng tribulation. No? Tayo po ay nakaranas ng tribulation or distress. Lahat ng mga believers ay may distress, no? Sila po ay naka-experience diyan. At ito pa, or persecution. Lahat ng mga believers ay pinipersecute. Halimbawa na lang, yung one saved is always saved, pinipersecute sila, sinisiraan sila, no? Yan ay persecution or famine. Yung wala ka na, no? Wala ka ng kain, wala ka ng ganyan, or nakedness, or peril, or sword. 36, at is written, for thy sake we are killed all the day long. We are accounted as sheep for the slaughter. 37, nay, in all these things we are more than conquerors through Him that love us. No, yan po ay malinaw na tayo po ay mga conquerors na. Tayo po ay winners na. No? Bakit? Hindi po tayo nakig-conquer sa ibang lugar, kundi ibig sabihin, once na ikaw ay ligtas na, natanggap mo na si Jesus Christ bilang tagapagligtas sa iyong kaluluwa, ikaw ay conquerors na. No? Ibig sabihin, kadaugan na, no? Hindi ka na pupunta sa impyerno, kaya na-conquer mo na instead pupunta ka sa impyerno dahil natanggap mo si Christ, na-conquer mo na hindi ka na pupunta sa impyerno at pupunta ka na sa langit. Ayan po ay malinaw. And 38, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come. 39, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Yan po ay malinaw na. Shall be able to separate us from the love of God. Creature. No, kahit anong nilalang dyan, no, kahit sino dyan, malinaw po, no? Wala pong makapaghiwalay sa atin. Kaya it means yung kaligtasan na binigay sa Diyos sa isang mananampalataya, hindi na po nawawala ang kaniyang kaligtasan. Yan po ay malinaw, no? Yan po ay malinaw sa Biblia eh. Marami tayong mga verses sa Bible na nagpapatunay na ang mga ligtas ay ligtas forever. Okay, babalik tayo sa John chapter 6 verse 40. No? Malinaw ito. Sabi ng Bible sa John chapter 6 verse 40. And this is the will of Him that sent me, that everyone which seeth the Son and believeth on Him may have everlasting life. No? May buhay na walang hanggan na naman. And I will raise him up at the last day. Yan po ay malinaw na ang eternal security ay talagang security dahil hindi po nawawala. Okay, so atin pong gagamitin ang ating mga unawa para mas lalong maintindihan po natin ang Biblia. Now, ang verse sa Biblia ay hindi po nagkontrahan. Bagamat yan po ay nagsusupport to prove na ang kaligtasan ay hindi po nawawala. Yun po ay malinaw, no? Yan po ay malinaw na mga talata. Okay, another na verse na naman, no? Ephesians chapter 1 verse 13 down to 14. Okay, Ephesians chapter 1 verse 13 down to 14. Ito naman ang nakasulat sa Episo. Sabi ni Apostle Paul sa verse 13, in whom he also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed,
You were sealed with the Holy Spirit of promise. 14. Which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. Yan po ay malinaw mga kapatid, mga kaibigan, no, na ang kaligtasan dito sa verse 13, in whom we also trusted. Ikaw ay naniniwala, ikaw ay nag-believe, ikaw ay tumanggap ni Jesus Christ bilang tagapagligtas ng iyong kaluluwa. Sabi ng Bible, in whom after that ye believe, ye were sealed. Ano ba yung ibig sabihin ng sealed? Ikaw ay minarkahan, no? May mark ka na sa Holy Spirit. Kaya nga yung Holy Spirit sa New Testament ay nakasilyado na. Ibig sabihin, pag nakasilyado na yan, hindi na po yan nawawala, no? So ang New Testament lang ang may ganitong verse. Dahil yan po ay promise ng Diyos. Sa bawat mananampalataya ay nakasilyado na po sa Holy Spirit. Okay, so ang Old Testament, mga kaibigan at mga anti-usas, wala pa pong silyado sa Holy Spirit. Kaya labas-pasok po doon. Pero dito sa New Testament, again and again, ay nakasilyado na po, no? So yan po ay malinaw. At ang tanong, kailan ba ito nawawala? Kailan ba ito aalis ang Holy Spirit? Sabi ng Bible sa verse 14, which is the earnest of our inheritance until redemption of the purchased possession and the praise of His glory. So, mawawala lang ang Holy Spirit mo kung ikaw ay totoong ligtas. Nawawala lang iyan pag ikaw ay mamamatay na. Okay? So, mawawala lang iyan pag ikaw ay namatay na. Ibig sabihin, kung ikaw ay buhay ka pa, ang Holy Spirit po iyan ay hindi po nawawala. Yan po ay malinaw na malinaw. Malinaw pa sa sikat ng araw ang mga bersikulo sa Biblia. Yan po ay malinaw, no? So, I hope na ati pong naintindihan. No, naintindihan po talaga natin dapat ang Biblia. Huwag po nating ipairal yung gusto nating unawa. No? Kahit sa inyo mga anti-usas, wala kayong verse sa Bible na nagpapatunay na ang kaligtasan sa New Testament ay nawawala. No? Puro lang kayo, hanapan nyo ako ng versikulo sa Biblia na nawala ang kaligtasan. No? So, yan po ay malinaw. So, dito, sa James chapter 1 verse 17, if every good gift and every perfect gift is from above. So, yung kaligtasan, no? Ayan po ay perfect gift. No? Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. No? Yung gift dyan, which is ang eternal life. No, pag natanggap mo yan, sabi sa James chapter 1 verse 17, every good gift and every perfect gift, good gift and perfect gift. Kung perfect gift, kumpleto, buong buo, 100%. Kung ang paniniwala ninyo na ang kaligtasan ay nawawala, no? Kung ang tao ay kakala sa kaligtasan nawawala, hindi po yan perfect gift. Hindi po Diyos ang nagbigay niyan eh. No? Deception yan ng kaaway. No? Yan po ay turo na ni Satanas na huwag kang maniwala sa kaligtasan, eternal security. Yan po ay deception ni Satanas. No? So yun po ay malinaw. No? Perfect gift is from above. Sino ba nagbigay ng eternal life? Sino ba nagbigay ng gift? Yung tao? Hindi eh. Eternal life eh. Ang Diyos mismo nagbigay. And then, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Yan po ay malinaw, no? Na ang kaligtasan, His gift of salvation which cannot last, but it also a gift forever and ever.
yan po ay malinaw na malinaw, malinaw pa sa sikat ng araw. No? So, yan po ay malinaw, doktrina. Yan po ay turo ng Diyos. Hindi po opinion namin yan eh. Hindi po kami nagtuturo ng opinion lamang. Opinion nyo lang na nawawala ang kaligtasan. But sa Diyos, hindi po nawawala eh. No, huwag mong gawing sinungaling ang Diyos. No? Huwag mong dapat sabihin na sinungaling ang Diyos dahil napaka-insulto po iyan sa harap ng Diyos. Yan po ay malinaw, no? So, may mga verses pa tayo sa Biblia. Another, 1 John chapter 5 verse 11 down to 13. 1 John chapter 5 verse 11 down to 13. Okay, ito naman ang nakasulat sa verse 11. And this is the record that God hath given to us eternal life. So naka-record na pala ito eh. Naka-record na kung ikaw ay ligtas na, may buhay na walang hanggan ka na, binigyan ka ng Diyos noon. Hindi po tao ang nagbigay, hindi po pastor ang nagbigay, hindi po kahit sino ang nagbigay, kundi ang Diyos na. 11, and this is the record that God hath given us to eternal life, and this life in His Son. Yan po ay malinaw, no? Kung ikaw ay sumampalataya ni Christ, ikaw ay tumanggap ni Christ bilang tagapagligtas sa iyong kaluluwa, sabi ng Bible, nandyan na po ang Holy Spirit sa iyo at may eternal life ka na. Ang tanong, kailan ba nawala ang eternal life? Okay, lapagan nyo ako ng verse Bible kung ang eternal life napuputol at kailan ito nawawala at paano ito babalik. Sige nga, latagan nyo ako ng verse sa Bible eh. Ito, verse 12, He that hath the Son hath life. Kung mayroon ka ng Son, which is Jesus Christ, ikaw ay anak na ng Diyos, ay may buhay na walang hanggan ka na. Pero, sabi ng Bible, and he that hath not the Son of God hath not life. Kung hindi ka naman ligtas, huwag kang mag-claim na ligtas. Kung wala naman si Jesus Christ, kung hindi naman siya yung tinanggap mo bilang tagapagligtas sa iyong kaluluwa, hindi naman nawawala yung kaligtasan mo. Bakit? Hindi ka naman ligtas eh. Paano nawawala ang kaligtasan? Hindi ka ligtas. Talagang wala kang kaligtasan. Huwag kang mag-self-proclaim na ikaw ay ligtas, pero ang tanong, nawawala naman ang kaligtasan ko. Sa Biblia, sabi ng Bible sa verse 12, wala kang kaligtasan wala kang eternal life. Huwag kang mag-claim na ang kaligtasan nawawala. Ito He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. Yan po yung malinaw. And verse 13, these things I have written unto you. You refers to all believers, no? That believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life. So, ibig sabihin yung eternal life ay inuulit-ulit ng Diyos sa mga taong ligtas na. Yan po ay malinaw mga kaibigan, mga kapatid, at mga anti-usas. Mag-believe na kayo, totoong pananampalataya ninyo, genuine faith, para maintindihan ninyo yung kaligtasan na hindi po nawawala. And that ye may believe on the name of the Son of God. Yan po ay malinaw, malinaw na malinaw. No? So, yan po ay turo ng Biblia. Yan po ay turo ng Diyos. Hindi po turo lang namin. Kung hindi nakabase kami sa Biblia. Kaya nga mga anti-usas dapat maintindihan ninyo ito, na ang kaligtasan never po iyan mawawala. Kaya nga may silyado na nakasealed na. Kailan naman nawawala yung sealed? Until na ikaw ay patay na, saka pa iyan nawawala. Pero kung ikaw ay buhay pa,
mananatili iyan. No, mananatili iyan. Ang kaligtasan hindi po nawawala. Kaya nga minsan pag hindi mananalo sa argument ay sila po ay maging maritis na lang, naghahaka na lang. So kung ang kaligtasan naman ay hindi nawawala, so once saved is always saved, so ligtas ka na, so nagpapatuloy ka pa rin sa kaligtasan kasi ligtas ka na. Mali po yan ang tanong no? Ang tanong dapat, ligtas ba yan? Huwag po kayong mag-akusa, no? Dapat intindihin ninyo ang Biblia. Kaya nga, bakit ako or ang Bible Baptist believer ay founded talaga sa once saved is always saved. Talagang naniniwala 100% ng kaligtasan hindi nawawala dahil dito. Okay, mayroon akong iilang mga ibigay sa iyo. This is the will of God. No, this is the will of God. Ang will ng Diyos na once na ikaw ay tumanggap niya bilang tagapagligtas, hindi po nawawala ang kaligtasan. Dahil will ng Diyos, hindi po kagustuhan ng tao. Dahil kung kagustuhan po ng tao, mga kaibigan, talagang maiwala niya. Dahil siya ang may gustong magbigay at then siya naman ay may gustong babawi. Pero sa John chapter 6 verse 14, yung sinabi ko kanina, yan po ay will ng Diyos, hindi po will ng tao. Kaya ako po'y naniniwala 100%. Kaya nga mga Bible Baptist believer, naniniwala sa one saved is always saved. No? So ang ikalawa, why I believe in one saved is always saved, o eternal security, or eternal life, or biblical nga ba? Number 2 is good and perfect gift of God. James chapter 1 verse 17. Yan po ay malinaw, litra po litra, na ang kaligtasan ay pure, good, perfect. No, pag perfect, hindi na po yan kulang. Kaya huwag nyo nang gawin na faith plus work equals salvation. Mali po yan. No? Mali po yan. Perfect na nga. Tapos mag-add pa kayo. Huwag na kayong mag-add para sa kaligtasan. No? So number 3, yan po ay promise ng Diyos. Hindi po promise ng tao. Kasi kung promise po yan ng tao, talagang siya po ay mag-fail sa kanyang promise. Dahil nature na po natin na tayo po ay sinungaling Pero ang tanong, ang Diyos ba ay sinungaling? Hindi. Titus 1:2. Ayun, babasahin ko. No? So itaga niyo sa batong ito ang Titus 1:2. In hope of eternal life, which God that cannot lie promised before the world began. Ayan po ay napakalinaw, no? Malinaw pasikat ng araw na ang Diyos ay hindi po magsisinungaling, no? Binigay nga niya yung katawan niya doon sa cross. Ito yung eternal security ay hindi niya kayang panindigan, no? Isip-isip naman, no? Kaya nga pag ikaw ay ligtas na, promise ng Diyos yung kaligtasan mo, no? So, yan po ay makikita natin sa John chapter 3 verse 16. Ayan po yung malinaw. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Yun po ay malinaw. Malinaw na promise ng Diyos. Everybody knows once we believe in Christ, the truth things will happen. Believers will not perish. Yung mga ligtas, yung mga Kristiyanong ligtas ay hindi na po mapapahamak sa impyerno. Believers have eternal life. Mga ligtas ay may buhay na walang hanggan sa langit. God promised salvation secured. John chapter 5 verse 24. Yan po ay malinaw. Good and perfect gift of God sa Ephesians chapter 2 verse 8 and
Salvation is a pure grace and not basis of any good works from man's ability or strength, but it's a gift of God. Yan po ay malinaw mga kaibigan. No, ulitin ko lamang. No, will of God. Yan po ay malinaw. No, clear statement from our Lord Jesus Christ that eternal secure or osas once is always saved. It is a will of God, the Father, because once a person is truly saved, no, by Christ, absolutely will remain saved. Kaya nga once is always saved, waiting to be raised up to the last day. No, yan po ay malinaw. At ikaapat, secure by God's grace of love. Secure by God's love. Romans chapter 8 verse 37 to 39. No? So, a believer like Apostle Paul, no, he confidently secured for his salvation, knowing no any elements nor any influence from others creatures can separate from the love of God. Yun, si Apostol Pablo ang nagsulat sa Roma ay confident po siya, nagsasabi ng kaligtasan ay secure by God's love. No? Yun po ay malinaw. And then, the salvation of the sheep are secured. John chapter 10, 27 down to 29. Yan po ay malinaw. God gave eternal life, not partial life. Kaya sa inyo, no, yan ay malinaw na ang kaligtasan hindi nawawala. Never nawawala ang kaligtasan sa mga taong ligtas. Pero sad to say, dahil mga anti-usas, hindi kayang i-prove na ang kaligtasan nawawala. Haka-haka, paninira. Maling tanong. Ang tanong sa mga once saved is always saved ay pwede na ba mang-rape? Pwede na ba tayo magnakaw? Pwede na ba tayo magpatay ng tao kasi ligtas na naman? Kasi ligtas no? Always namang ligtas pwede na magnakaw. No? Hindi po yan turo namin. Hindi po turo ng Biblia yan Mali po ang tanong niyan kung ligtas pa rin ba yan. Ang tanong, ligtas pa talaga yan. Now, bibigyan ko kayo ng mga halimbawa, mga verse sa Bible na once na ikaw ay ligtas na once na ikaw ay anak na ng Diyos, ito po ang sasabihin natin sa Ephesians chapter 2 verse 10 kasi mahilig kayo sa Ephesians chapter 2 verse 10 no? Ang Ephesians chapter 2 verse 10, hindi po ito requirements para sa kaligtasan. Pero ito po ang result sa taong ligtas na. Kaya nga magbasa rin kayo at unawain ninyo, no? But the good works is absolute necessity, no? Because it's only way to determine that man was truly saved by God's grace. Okay, naligtas na ang tao sa Ephesians chapter 2, no? For by grace are received through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Verse 9, not of works, lest any man should boast. So sa verse 10 na naman, ito yung nakasulat sa verse 10, no? For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. No, hindi po itong bersikulo ang nagpapatunay na gagawin mo ang magagandang gawain para ikaw ay maligtas or manatili yung kaligtasan mo. Iligtas ka na, past tense na yan sa verse 8, ligtas na, kumpleto, buong buo. Ang tanong, kami ba ay nagpapatuloy sa mga masasamang bagay? Kami ba ay gagawa pa ng pagnanakaw? Kami ba ay mag-atin sa satanista? No? Kami ba ay gumagawa pa ng mga karumal-dumal, like for example, rape, pagnanakaw, paghulda, pagpatay ng tao? Yan ba ay gawain ng totoong ligtas? Hindi. Ito malinaw sa verse 10 na kami po ay gagawa ng kabutihan. Para ano? Para maligtas? Hindi
hindi kami gagawa ng kabutihan para maligtas, kundi gagawa po kami ng kabutihan dahil ligtas na po kami. Yan po ang bunga ng aming pananampalataya. Yan po ay malinaw, no? Huwag puro haka-haka. Another, kaya mali yung mga akusasyon ninyo sa amin na kami ba'y mga ligtas na? Aba, ligtas na kaya pwede na magnakaw. Mali. Kami po ay nagtuturo sa Bible what the Bible says. Kaya nga yung isang tao na magnanakaw dati, mahilig magsisigarilyo, mahilig maglasing, sa time na sila'y tumanggap na ni Jesus Christ bilang tagapagligtas sa kanyang kaluluwa, no? Sa Ephesians chapter 4 verse 30, mag-grieve ang Holy Spirit once na siya ay gagawa ng kasalanan. So ang Holy Spirit po ang mag-guide sa kanya. Kaya nga maisip niya yung kanyang gawain o kanyang plano na masama ay may konsensya na siya dahil may Holy Spirit na po ang mag-guide niya or mag-guide niya to do good works. No? Yan po ay malinaw sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ito naman, therefore if any man be in Christ, is a new creature, all things are passed away, behold all things are become new. Yan ay malinaw pasikat ng araw. Once na ikaw ay ligtas na, no? Patay ka na sa kasalanan at ikaw ay plano ng Diyos or disenyo ng Diyos na ikaw ay gumawa ng kabutihan. Kung dati ikaw ay magnakaw, kung dati ikaw ay lasinggero, no? Kung dati ikaw ay mamatay tao, kung dati ikaw ay rapist. 2 Corinthians 5:17, therefore if any man be in Christ, is a new creature, all things are passed away, behold all things have become new. Binabago ka na ng Diyos. Ang pagbago ng Diyos ay hindi po transformation agad na ganito, no? Example lamang para makuha ninyo na kung ako ay magnakaw ngayon, pagkagabi hindi na ako magnakaw. Hindi pa yan, by process po yan no? May guide po yan sa Holy Spirit na dapat ay maka-escape na tayo sa mga masamang gawain. Yan po ay malinaw sa mga totoong ligtas. No, mali po yung sabihin na pag magnakaw ang isang taong ligtas pa rin ba? Ang tanong, ligtas ba talaga yan? Dahil ang totoong ligtas ay may conviction sa Holy Spirit na to do good works, hindi to do bad works, no? Yan po ay malinaw. Another, Philippians chapter 2 verse 12, ito rin ay ginagamit ng mga anti-usas, work out your own salvation. No, mali po ang grammar na inyong naintindihan, no? Mali po yun no? Babasahin ko yung Philippians chapter 2 verse 12. Sabi po ng Bible, wherefore my beloved, ibig sabihin mga ligtas na ito ang sinabihan dito, mga ligtas na ni Apostle Paul, no? Nagsabi si Apostle Paul dito sa mga believers na, so ang sinabihan dito hindi po ligtas na, no? Yan po ay malinaw. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Ano yung unawa nyo ng work out? Huwag nyong gagamitin itong verse na ito para ilaban ninyo sa mga one saved is always saved. Bakit? Nagmukha kayong walang alam. Yes, tama po yan. Nagmukha po kayong walang alam. Bakit? Ang Philippians chapter 2 verse 12, ito po ang nakasabi, work out. Sa English grammar, pag work out, ibig sabihin, pinalabas mo na, ipinakita mo na. Ang work out at saka work for, magkaiba po iyan mga iho, mga anti-usas. Ang work for, gagawa ka para maligtas. Okay, another na example na naman, no?
Kung work for ang nakalagay, ganito. Kung wala kang ulo, gagawa ka para magkaroon ka ng ulo. Wala kang kaligtasan, gagawa ka ng kaligtasan para ikaw ay maligtas. Kaya work for. Ito, work out ang nakalagay sa Biblia. Ibig sabihin, ligtas na sila, gagawa na sila ng kabutihan dahil yan po ang resulta sa mga taong ligtas na. Hindi pa para maligtas. Hindi gagawa ng kabutihan para maligtas, kundi ligtas na sila, gagawa na sila ng kabutihan dahil yan po ang works ng Holy Spirit. Yan po ay trabaho ng totoong ligtas. Yan po ay malinaw na, no? Okay. So, kaya nga mali yung mga akusasyon ng mga anti-usas. Mali po iyan. No? Maling-mali po iyan. At saka, gagamit din ako ng verse na once na ikaw ay ligtas na, ang iyong pangalan sa Book of Life. Marami pong book sa langit, ha? Okay? Pero yung mga ligtas na, wala po tayong verse sa Bible na ang name mo sa Book of Life ay mawawala or blotted out. Huwag niyong gamitin yung Exodus chapter 33. Nagmukhang tanga po kayo diyan pag gamitin nyo iyang versikulo niyan. Hindi po yan Book of Life. At wag din ninyong gamitin yung Revelation chapter 22 verse 18 and 19 dahil hindi po yan Book of Life. Ito po nakalagay sa Luke chapter 10. Okay, Lucas. Ito yung mga apostles ni Jesus Christ. Sila ay masaya dahil sila po ay nang-cast out dahil binigyan sila ng power ng Diyos. Pero ano pong sabi na ni Jesus Christ sa Luke chapter 10 verse 20? Notwithstanding in this rejoice not that the spirit are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. And Revelation chapter 21 verse 27, and there shall in no wise enter, it refers to heaven, anything that defile it, neither whatsoever work it abomination or make it a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. Yun lang ang makapasok sa langit, yung mga ligtas na. Bakit? Dahil ang kanilang pangalan ay naisulat na sa book of life. Kaya nga yung kaligtasan namin hindi napuputol. Bakit? Hawak kami ng Diyos. Hawak kami ng anak, hawak pa kami ng ama, saan ka pupunta? Nag-backslide ang tao, ligtas pa rin ba? No, ang Bible po natin ang pagbasihan. No, Bible po. Huwag puro haka-haka mga anti-usas. Mahilig kayo sa sa chismisan. Sabi ng Bible sa 1 John chapter 2 verse 19, they went out from us, but they were not of us. Yan ay malinaw. Yan po ay pagbabasihan po namin No, kung ikaw ay ligtas na kuno, no, siya ay nag-claim na ligtas na, anak na ng Diyos, nag-backslide, gumagawa ng kasalanan, hindi bumalik sa Diyos. Ligtas ba 'yun? Ang Diyos ang ating pasasagutin. They went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would not doubt have continued with us. But they went out that they might be made manifest that they were not all of us. Yan ay malinaw na hindi talaga totoo sigurong ligtas. Diyos ang nagsabi nga kung hindi na babalik, nag-backslide na, gumawa ng kahilayan sa mundo, no? Baka hindi talaga yan ligtas according sa Bible. Bakit? Ang totoong ligtas, hindi po yan babalik sa mundo no? May conviction yan sa Holy Spirit no? Malinaw For if they had been for us, they would not doubt have continued with us. So magpatuloy, no? Magpatuloy talaga. Magpatuloy.
kayo akusasyon. John chapter 8 verse 31. Sabi ng Bible, "Then said Jesus to those Jews which believe on him, If ye continue in my word, that ye are my disciples indeed." Nagpapatuloy ang mga taong ligtas dahil alam nila na may Holy Spirit po ang nag-convince sa kanila na magpatuloy. At gagawa po kami ng kabutihan, hindi upang maligtas, gagawa po kami ng kabutihan dahil may mga crowns po ang prepared sa amin, no? Hindi kami work it doon sa mga crowns, pero ganyan po, no, ang Diyos namin, no? Kami ay iniligtas, hindi na kami maimpyerno, at ang kabutihan pa na ginawa ng Diyos na kami ay gagawa pa ng kabutihan dito sa mundo dahil may crowns kaming matatanggap. Yun po ay malinaw. Ang kaligtasan hindi po reward, no? Hindi po reward ang kaligtasan. Kaya nga sabi pa sa Isaiah, balik sa Isaiah sa New Testament. Saan ka ba pupunta? Halimbawa, mag-backslide ka o kakalas ka. Saan ka pupunta? Isaiah 40 verse 12. Okay, pag-isipan mo ito kung saan ka pupunta kung ikaw ay kakalas. Isaiah chapter 40 verse 12. Who hath measured the waters in the hollow of his hand, and mete out heaven with a span, and comprehended the dust of the earth in the measure, and weighed the mountains in scales, and the hills in a balance? Kung ikaw, di ba, yan naman ang sabihin ni Anti-Usas, yung ayaw maniwala sa kaligtasan. Yung kaligtasan nila partial lang Sabihin nila, kung ako'y kakalas, hindi na ako magpunta sa simbahan, ligtas pa rin ako. Saan ka pupunta? Na sabi ng Bible sa verse 12, who hath measured the waters of the hollow of his hand? No? Yung Milky Way, ispan na ng Diyos. No? Kung ang mundo ay naispan ng Diyos, ano tayo? Kung ang mundo ay parang ink lang na ng ballpen, ano yung tao? Sabihin mo nga, no? So ganyan, no, naka-span lang, ganyan ang Diyos namin. Iwan ko sa inyo kung totoo ba na kayo ay sumampalataya sa Diyos. Pero kung sabihin ninyo na sumampalataya kayo, pero nawala yung kaligtasan ninyo, hindi po Diyos ang may hawak niyan. Satanas po ang may hawak niyan. Satanas po ang nabigay sa inyo ng false gospel. Yan po ay malinaw. Kaya huwag niyo sabihin sa amin na kami po ay nagtuturo about false gospel. Hindi po, no? Good and perfect gift of God. Once na ikaw naligtas, then ligtas ka na forever. Yan ay turo ng Bible. Yung false gospel, yung kaligtasan na natanggap mo ay nawawala yan. Yan po ay false gospel at hindi po turo ng Diyos yan. Turo po ni Satanas yan. Saan ka pupunta? Sa ibang planeta? Sa ibang bansa? Lahat naka-span ng Diyos Ganyan ang Diyos namin, malaki, hindi maliit. Hindi tao ang Diyos, hindi tao ang nagbigay sa amin ng eternal security. Kaya nga, one saved is always saved ay biblical. No? Yan po ay malinaw. This is the will of God, good and perfect gift of God, promise of God, secure by God's grace of love, by God's protection, Father, Son, and the Holy Spirit, fortified prayer of Jesus Christ. Yan po ay malinaw. 1 John chapter 2 verse 1, may abogado kami. Wag gawa ng kasalanan, pero kami ay makasalanan pa dahil nandito pa kami sa flesh. Ang tanong, ligtas pa rin ba? Yes, ligtas pa rin kami dahil may abogado kami, may advocate kami, may tagapagtanggol kami. Pero hindi po namin ginawang nagagawa kami ng masama dahil ligtas kami. No, ulitin ko, ang totoong ligtas ay hindi masaya sa gawain na karumal-dumal na gawain. Like sa akusasyon ni Christian Scripture Defend na pagligtas ka na, nandun ka na nakipag-join sa mga satanista na gawain.
Hindi po yan totoo. Mali po yan. Wala po sa unawa ang nagsasabi na iyan. Okay? So, yan po ay malinaw ng kaligtasan talaga. One saved is always saved ay biblical. Hindi po yan haka-haka. Hindi po yan turo lang ng Bible Baptist, kundi yan ay turo ng Diyos. At doon po kami kumuha ng source ng kaligtasan ay hindi nawawala. Sa mga anti-usas dyan, hindi po turo ng Diyos yan. Kayo po ang nagtuturo ng false gospel. False hope. Wala pong hope. Wala pong pag-asa sa mga tao na sila'y sumampalataya tapos nawala ang kaligtasan. Wala po silang hope. Kasi, ganito, challenge ko sa inyo. Pag sakaling nawala ang kaligtasan ninyo at the time namatay kayo, saan pupunta ang inyong kaluluwa? At paano naman mababalik ang kaligtasan ninyo kung sakaling nawala naman iyan? No? So, yan po ay mahina na argumento kung ganyan ang inyong estilo. No, magbasa kayo at ask wisdom, no? James 1:5, ask, no? Hingi kayo ng wisdom sa Diyos para maintindihan ninyo kung ano ba talaga ang tamang pagtuturo about sa kaligtasan. Ang kaligtasan by grace through faith alone. Grasya po ang kaligtasan. No need to good works. Wala kang gagawin 0.1% sa good works. Hindi po sa 10 Commandments, hindi po sa bautismo, hindi po sa simbahan. Pagtanggap mo ni Christ bilang tagapagligtas ng iyong kaluluwa, genuine faith, ikaw ay ligtas na. At never na po yan nawawala ang kaligtasan that time na ikaw ay ligtas. So maraming salamat mga kaibigan. I hope na naintindihan ninyo. Mga anti-usas, hindi po kami galit sa inyo. Kayo lang po ang galit sa amin. No? So mas maigi magbasa kayo at intindihin nyo ang binabasa ninyo. At huwag puro close-minded. Open-minded kayo sa paniniwala ng iba para baka naman ma-guide kayo. No? Huwag puro akusa dahil hindi po yan gawain ng Diyos. No? Wala pong Holy Spirit ng Diyos na gawain na sinisiraan. No? Kaya nga Christian Scripture Defend, mag-aral ka po at unawain mo ang Bible. At don't forget to subscribe my YouTube channel. At kung nagustuhan ninyo ang video ito, i-forward niyo, i-share niyo sa mga kasamahan niyo na sila ay doubted pa rin sa kaligtasan. So please support my YouTube channel. Ito pong gawain ko ay para po ma-aware at more po tayong videos na paparating about po sa Bible. At maraming salamat po. Ako po pala si Pastor Ivan Ilardo Nakua, isa pong missionary sa Batangas, Sambungas, Bugay. So maraming salamat. Abangan po ang next video. God bless.